Nasa studio ako ngayon habang nakaupo sa isang sofa at nakatingin sa manager kong bading na si Renz. Kanina pa ito pabalik-balik ng lakad sa harap ko at panay ang sermon sa akin dahil sa mga kiss mark sa leg ko, na siyang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang photoshoot para sa isang magazine. Kailangan kasing naka-swimsuit, kaya lang puro kiss marks ang nasa katawan ko at hindi kayang takpan ng makeup. High blood tuloy ang manager ko sa akin. Akala ko ba ayaw mo dyan sa asawa mo? Pero bakit puro kiss marks na yang buong katawan mo? Nag-iisip ka ba talaga, Alora? Sorry na, nadala lang kasi ako sa tukso. Hindi makapaniwalang napatingin sakin si Renz. Tukso? Anong klaseng tukso naman yan? Alora, halos minarkahan na niya ang buo mong katawan. Paano na ang photoshoot niyan? My goodness, mauubos ang dugo ko dyan sa asawa mo. Napapaypay ito sa sarili na para bang nababanas kahit hindi naman mainit. Renz, pwede naman sa susunod na araw na lang natin gawin ang photoshoot. Nakanguso kong sabi na mas lalong kinangit-ngit ng manager ko sa inis. Sa susunod na araw, alam mo ba kung ilang araw na buber ang kiss marks sa balat? 1 week, Alora, 1 week, o baka mas higit pa, lalo na kung tulad ng kiss marks mo ngayon na parang aswang ang may gawa. My gosh, maloloka ako sayo. Tamad akong napahikab at napaunat ng katawan, parang nakakaramdam na ako ng antok. Renz, can I go home now? Tutal, hindi rin naman tuloy ang photoshoot, kaya uuwi na muna ako. Mas mabuti pa nga umuwi ka na, dahil baka aakyat na ang dugo ko papunta sa utak ko. My God, baka sumpungin ako ng high blood ko. Alora, basta, huwag mo munang padadagdagan sa asawa mo yang mga kiss marks mo. Itutuloy na lang natin ang photoshoot next week. Nakangiti akong tumango at tumayo na. I promise, Renz. Sige, alis na ako. Isang irap lang ang ibinigay sakin ng manager ko at inis na tumalikod sakin bago nag-flip ng hair na akala mo'y mahaba ang buhok kahit hindi naman. Che, go ahead, Alora. Napatawa na lang ako sa pagsusungit ng manager ko. I know him very well, siya yung klase ng tao na madaling mainis lalo na kapag pumapalpak ako tulad ngayon na hindi natuloy ang photoshoot. Pero agad din namang lilipas ang kanyang pagkainis, at sigurado akong bukas o mamaya ay babalik na siya sa pagiging caring, sweet and friendly. Pagkalabas ko ng building ay agad akong pumara ng taxi at nagpahatid sa bahay ng parents ko para kunin ang kotse ko. At nang sa ganun ay hindi ko na kailangan pang makisakay kay Steven. Hay naku, anong klaseng damit yan? Gulat na bulalas ni Mommy na napatayo mula sa pagkakaupo sa sofa nang makita ko. Why, what's wrong with my outfit, Mom? Is there something wrong with it? Tamad kong tanong at umakyat ng hagdan para kunin ang susi ng kotse sa kwarto. Your outfit is unbelievable, Alora. Kailan ka pa natutong magsuot ng turtleneck na damit, and that faded jeans with white rubber shoes? Ngayon lang kita nakita na nagsuot ng ganyan. Nagkibit-balikat lang ako sa sinabi ni Mommy, kung alam lang niya ang dahilan kung bakit ganito ang outfit ko. I'm sure tatalon siya sa tuwa. Alam ko naman na butong-buto talaga siya pagdating kay Steven, that Steven, kasalanan niya kung bakit hindi natuloy ang photoshoot ko ngayon. His kiss marks in my body are so shit. Pagkakuha ko ng susi ng kotse ko ay muli akong bumaba, ramdam ko ang titig ni Mommy sakin hanggang sa nakalabas ako ng bahay. Alam kong nagtataka si Mommy, dahil ngayon lang naman ako nagsuot ng turtleneck na damit at with faded jeans pa. Kadalasan ko kasing suot ay dress o kaya jumpsuit, pero ngayon heto't naka-turtleneck dahil sa kagagawa ni Steven. Pagkasakay ko ng kotse ay agad kong pinatakbo paalis. Kung sakaling uuwi ako sa suite ni Steven ay wala naman akong gagawin at baka may boring lang ako, kaya naisipan kong dumaan muna sa hotel niya at mambwisit sa kanya. Habang naglalakad ako sa lobby ng hotel ay hindi ko mapigilan ang mailang sa klase ng tingin ng mga staff ng hotel sa akin, yung iba ay napapahagikik pa at nagbubulungan naman ang iba. Ganito ba katsesmosa ang mga empleyado ni Steven? Pagdating ko sa opisina ni Steven ay hindi na ako kumatok pa at agad na binuksan ang pinto. Pagbukas ko ay siya namang pag-angat ng tingin ni Steven na akmang sisigaw na naman pero agad na napatigil nang makita ko. Hi hon, ngumiti ako at pumasok ng kanyang opisina bago naupo sa isang sofa. Tumaas ang sulok ng lobby ni Steven at biglang nagliwanag ang mukha. Oh, good to hear that. How are you,
My sweetheart. You surprised me. Gusto kong makita kung paano magtrabaho ang asawa ko kaya ako narito. Sige lang, ipagpatuloy mo lang ang trabaho mo. Gusto kitang pagmasdan kung gaano ka kagwapo habang nagtatrabaho. Natigilan si Steven at napatitig sakin habang may pagtataka sa mukha. Anong meron? Bakit parang kakaiba ka ngayon? Panipik. Talagang kakaiba dahil narito lang naman ako para buwisitin ka. Kunwari ay kumunat ang noo ko sa kanyang tanong, why? Ayaw mo ba na ganito ako? Akala ko ba gusto mong bigyan kita ng 2 buwan? Magtrabaho ka na lang, wag mo akong pansinin. Napao ang bibig niya at lumapad ang ngiti bago napatangu-tango at muling binalik ang tingin sa kanyang nakabukas na laptop. Okay, that's great, gaganahang ako magtrabaho nito. Hindi ko mapigilan ang mapang-isip. Sige lang, Steven. Ngumiti ka lang, tingnan natin kung hanggang saan aabot yang mga matamis mong ngiti. Kasalanan mo kung bakit hindi natuloy ang photoshoot ko ngayon. You will pay for what you did. Humanda ka ngayon. Steven, masaya ka ba sa pagpunta ko dito? Of course, I'm happy. Nakangiting sagot ni Steven na saglit na nag-angat ng tingin bago muling binalik ang kanyang tingin sa laptop. Paano ako hindi sasaya kung pinapanood ako ng mahal kong asawa habang nagtatrabaho? But I'm not comfortable in this couch, Steven, pwede bang palit tayo ng pwesto? Muling nag-angat ng tingin si Steven at ngumiti sakin bago hinawakan ang kanyang laptop at tumayo, sure. Nagpalit kaming dalawa ng pwesto, ako sa kanyang swivel chair, at siya naman sa couch dala ang kanyang laptop. Sumandal ako at umikot-ikot sa swivel chair bago pinatong ang dalawa kong paa sa table. Steven, bakit parang ang init naman ata dito sa opisina mo? Pero nakaon ang aircon, sweetheart, napaikot ang mata ko at napapaypay sa sarili gamit ang kamay na parabang bonus na bonus. Ang init, Steven, I think I need fresh air. Napatigil si Steven sa pag-type sa kanyang laptop at napaangat ng tingin. Fresh air? Do you want me to open the window? Oo, please. Tumayo si Steven at binuksan ang glass window bago muling bumalik sa couch at nag-type sa kanyang laptop. Steven, can you buy me a popcorn? Gusto kong kumain. Tumango si Steven at muling nilagay ang laptop sa couch at tumayo bago kinuha ang kanyang cellphone sa ibabaw ng table at nag-type bago tumingin sakin. Tenext ko na ang isa sa mga staff ko para dalhan ka dito ng popcorn na gusto mo. Tumango lang ako at dinampot ang ballpen bago pinaikot-ikot sa aking kamay. Maya-maya ay may kumatok na sa pinto. Come in, hindi yan nakalock. Sigaw ni Steven na patuloy sa pagtatype sa laptop. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng may dalang popcorn, agad na binigay sa akin ng babae ang popcorn bago ito lumabas. Steven, gusto kong manood ng movie, can I borrow your laptop? Tanong ko pagkalabas ng babae. Sige, wait lang, tatapusin ko muna ito saglit, sagot ni Steven at binilisan ang pag-type sa laptop. Sige, aalis na lang ako, tumayo ako. Ang boring dito, hihiram lang ng laptop kailangan pang maghintay, nakakabagot. Agad namang natarante si Steven nang makita ang pagtayo ko. No, dito ka lang, heto o tapos na ako. Mabilis siyang tumayo at ipinatong sa table ang laptop. Hindi ko mapigilan ang mapangiti at muling naupo sa swivel chair bago inabot ang laptop. Natigilan na ako nang makita ang wallpaper niya. It was me sleeping in his bed. Hindi ko alam na kinuhanan niya ako ng litrato habang tulog. Nanood ako ng movie sa laptop, at si Steven naman ay kinuha ang mga nakatambak na folder at yun ang pinagkaabalahan habang nakaupo sa sofa. Habang nanunood ako ng movie ay panay ang hagis ko ng popcorn sa bunganga ko pero sinadya kong hindi e-shoot para magkalat sa loob ng opisina. Si Steven yung klase ng tao na ayaw makakita ng mga kalat at agad na umiinit ang ulo, ramdam ko ang pagtitig niya sa akin, kaya lihim akong napangisi, I think tumatalab na, nagsisimula na siyang mabuwisit. Ipinagpatuloy ko ang paghagis ng popcorn sa bibig ko habang nakatingin sa pinapanood na movie. Rinig ko ang pagtikhim ni Steven pero hindi ko pinansin at kunwari ay nakafocus lang sa pinapanood. Alora, hon, nasasayang ang popcorn mo, baby, malambing na sabi ni Steven, pero may diin ang bawat salita niya.
It just a popcorn, Alora, kung nasasayangan ka, pulutin mo na lang at kainin. Baliwala kong sagot at napatawa-tawa habang nakatingin pa rin sa nakabukas na laptop, nasa movie ang tingin ko. Pero hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa pinapanood ko dahil nasa kay Steven ang atensyon ko. Ramdam ko ang masama niyang tingin sakin na lihim kong kinahalakhak. Gusto kong magreklamo na siya, pero tanging buntong hininga niya lang ang sunod-sunod kong narinig. Nang mapatingin ako sa kanyang pwesto, ay nasa mga folder na ulit ang tingin niya at parang binaliwala na ang pagkalat ko. Steven, malakas kong bulalas na kinaangat niya ng tingin. Why? Tanong niya na may pagtataka at saglit na napapikit nang makita ang maraming popcorn na nagkalat. Pakisara naman ang bintana, Steven, parang mabahong hangin na ang pumapasok, pakikuha na lang ako ng electric fan. Napaawang ng konti ang lobby niya sa sinabi ko, lalamigin ka kapag nag-electric fan ka pa, Alora, ang lakas-lakas na ng aircon. Napasimangot ako at tiningnan siya ng masama, bakit ba mas marunong ka pa sakin, naiinitan nga ako. Steven, gusto mo bang maligo ako sa sarili kong pawis? Napabuga sa hangin si Steven na para bang suko na, agad itong tumayo at sinara ang bintana bago lumabas ng opisina. Pagbalik ay may dala ng malaking electric fan na agad na itinutok sa akin at binuhay bago muling bumalik sa nakatambak na folder. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko sa lamig. Sino ba naman ang hindi lalamigin kung naka-aircon na, naka-electric fan pa? Pakiramdam ko ay parang ako na ang tinatamaan ng kalukuhan ko. Pansin ko ang pagngiti ni Steven na agad na nag-iwas ng tingin nang mapatingin ako sa kanya. Pinagtatawanan mo ba ako, Steven? Of course not. Bakit naman kita pagtatawanan, hon? Bakit? May nakakatawa ba? Sagot niya na parang nagpipigil pa ng tawa. Hindi ko mapigilan ang mapakagat sa sarili kong ngipin dahil sa inis at malakas na sinipa ang electric fan na kinatambo nito. Aalis na ako, nakakabuisit dito sa opisina mo. Agad akong tumayo at mabilis na naglakad palapit sa pinto. Pero kung gaano ako kab-iles ay ganun kab-iles si Steven na agad akong hinipit sa bewang. Hey, you can't live without me, my love. Sabay na tayong umuwi, may tatapusin lang ako saglit. No, ayoko, nabubuisit ako sayo. Tingin mo ba hindi ko alam na pinagtatawanan mo ako? Pinilit kong alisin ang kanyang braso sa baywang ko, pero mas lalo niya lang hinigpitan ang pagyakap sa akin. Bakit ka naman nabubuisit? Akala ko ba ako ang gusto mong buisitin? Pero bakit ikaw ang nabubuisit sa sarili mong gawa? You're funny, hon? Natatawang sabi niya at nakuha pa akong halikan sa pisngi. Akala mo ba hindi ko mahahalata na sinasadya mong magkalat sa loob ng opisina ko? Masyado naman atang mababaw yun para magalit ako sayo, mahal ko. Hindi ko mapigilan ang mapabuga sa hangin at malakas na sinapak ang kanyang braso, pero humalakhak lang siya sa ginawa ko. Napatigil lang ako sa pagpupumiglas nang biglang bumukas ang pinto ng walang katok-katok, at pumasok ang isang babaeng nakangiti, mapula ang lobby habang may dalang lunchbox. Nakasuot ito ng white formal blouse with black skirt and black high heels, her uniform. Ang ngiti sa lobby ng babae ay biglang naglaho nang makita ang sitwasyon namin. I know her, she's Mirasol. Siya yung babae sa suite ni Steven. Pero bakit nga ba ito narito sa opisina, Steven, at talagang hindi pa marunong kumatok? Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagkainis. Akala ko pa naman ako lang ang pwedeng pumasok nang hindi ko makatok. Oh, Mirasol, why are you here? May kailangan ka ba? Tanong ni Steven sa babae habang nakayakap pa rin ang mga braso sa bewang ko. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ni Leila at itinaas ang hawak na lunchbox. May dala akong pagkain para sa'yo, alam ko namang hindi ka pa nagla-lunch, nakangiting sabi ni Mirasol at napatingin sa akin, is she your wife? Yes she is, sagot ni Steven, napao ang bibig ni Mirasol, tumingin siya sa akin ng taas-baba na may paghuhusga sa kanyang mga mata, medyo badoy siya. Parang kumulo ang dugo ko sa narinig. Is she trying to insult me? She didn't know that I'm a model, palibhasa naka-faded jeans lang ako kaya ang dali niyang bigkasin ang salitang badoy sa harap ko. Ang sarap niyang sabunutan, pumasok si Mirasol sa loob ng opisina at inilagay ang lunchbox sa table ni Steven. My gosh, Steven,
Bakit ang kalat naman dito sa loob ng opisina mo? May bata bang nakapasok dito? Maarte na tanong ni Mirasol nang makita ang popcorn na nagkalat sa loob ng opisina. Makalat dahil kumain ang baby ko. Shut up. Inis kong binaklas ang kamay ni Steven sa baywang ko at naglakad palapit sa table kung saan nakatayo si Mirasol. Naupo ako sa swivel chair at pinanood si Mirasol. Nakangiti nitong binuksan ang lunchbox na may lamang pagkain. Mirasol, come here, tikman mo, ako ang nagluto nito para sayo. Nakangiting sabi ni Mirasol kay Steven at hindi pinansin ang presensya ko. She insulted me. And now she trying to seduce my husband in front of me. I want to slap her face but I need to control myself, dahil baka magsaya na naman si Steven, at baka sabihin na naman na nagseselos ako. Naglakad si Steven palapit sa table. Hindi ka na dapat nag-abala pa, Mirasol. Actually, paalis na rin sana kami ng asawa ko, kaya lang dumating ka. Hindi ka naman nakakaabala sa akin, Steven. Gusto lang talaga kitang ipagluto. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo lalo na't hindi pala marunong magluto ang asawa mo. Tumingin sa akin si Mirasol at palihim akong inirapan bago ngumiti kay Steven. Hindi ko mapigilan ang mapakuyom ng kamao sa ilalim ng mesa. Anong problema ng babaeng ito? At talagang nakuha pa akong irapan, ang kapal ng mukha. Ano naman ngayon kung hindi ako marunong magluto? Mukhang masarap, nakangiting sambit ni Steven nang makita ang laman ng lunchbox at tumikim ng isang putahe gamit ang kutsara at parang nagliwanag ang mukha. Wow, delicious. Ang galing mo talagang magluto, Mirasol. Walang kupas, nag-thumbs up pa ito. Lumapad ang ngiti ni Mirasol. Salamat naman at nagustuhan mo. Dapat kasi nag-asawa ka ng magaling magluto. I rolled my eyes. Naglalandian ba silang dalawa? At sa mismong harap ko pa. Hindi na ako nakatiis at sumabat na, "You're right, Mirasol, hindi talaga ako marunong magluto." Napangisi si Mirasol sa sinabi ko, pero expert naman ako pagdating sa kama, kaya nga baliw na baliw sakin si Steven. Tama ba ako, asawa ko? Biglang naubo si Steven nang marinig ang sinabi ko at agad na dinampot ang mineral water sa taas ng table at diretsyong ininom. Nawala naman ang ngiti sa lobby ni Mirasol. Jealousy flashed all over her face. Lalabas na ako, Steven, just call me if you need me. Pagpapalam ni Mirasol at hindi pinansin ang sinabi ko. Napangisi ako at dinampot ang ballpen bago pinaikot-ikot sa aking daliri habang gumagalaw-galaw ng upo sa swivel chair. I want you to be honest, Steven. Sino sa tingin mo ang maganda at sexy sa aming dalawa? Biglang napahinto si Mirasol sa akmang paglabas sa pinto nang marinig ang tanong ko. Gusto kong magsabi ka ng totoo. Come on, tell me, be honest. Sinong maganda sa aming dalawa? Muli kong tanong na kinatikhim ni Steven. Lumingon si Mirasol at ngumisi sa akin. She crossed her arms. Oo nga naman, Steven, why don't you tell us kung sino ang maganda sa aming dalawa? Mahinang napatawa si Steven. Do I need to answer that? Hindi makapaniwala nitong tanong at palay-pat-lipat ang tingin sa amin dalawa. Come on, Steven, tell us now. I want to hear it before I leave. Sino sa tingin mo ang mas magandang babae sa pagitan namin ng asawa mo? Confident na tanong ni Mirasol. Well, nagkibit balikat si Steven at naupo sa sofa bago inayos ang pagkalagay ng mga folder. Kung sino ang babaeng pinakasalan ko ay siya lang ang pinakamaganda sa paningin ko. Mas mabilis pa sa hangin na agad na nakalabas si Mirasol nang marinig ang sagot ni Steven, kaya malakas akong napahalakhak. Inaasahan niya na siya ang pipiliin, ang lakas din ng bilib niya sa sarili. You look happy, puna ni Steven habang inaayos ang mga folder. Is there something funny? Bakit ang lakas ng tawa mo? Nagkibit balikat ako at napairap ng mapatingin sa lunchbox ni Mirasol. Wala naman, gusto ko lang tumawa. Alam mo, naisip ko lang, ano kaya kung i-text ko si Eugene? Biglang napaangat ng tingin si Steven sa sinabi ko at agad na nagdilim ang anyo. Yan ang wag na wag mong gagawin kung gusto mong makahawak ka pa ng cellphone, hindi ba? Kaya ko tinapon ang dati mong cellphone ay para hindi ka na matawagan ng lalaking yun. Tapos ngayon sasabihin mong ete-text mo ang langia mong ex, para ano, Alora?
Para ipagluto niya ako ng mga paborito kong pagkain, agad kong sagot. He is a good cook, magaling siya pagdating sa pagluluto. Malakas na tinabig ni Steven ang mga folder sa couch, kaya agad na nagkalat ang mga ito sa loob ng opisina. What the hell, inis itong napahagod sa sariling buhok at napatayo. Pinag-aaralan ko naman kung paano magluto. Steven, maghintay ka lang, matututo din ako, hindi mo na kailangan pang tawagan ang lalaking yun. You're right, Steven, malapit ka na ngang matuto, pero sa tulong ni Mirasol, sigaw ko at tumayo bago inis na tinabig ang lunchbox sa taas ng mesa, kaya kumalat ang chicken curry at iba pang pagkain sa loob ng opisina. Natigilan si Steven sa ginawa ko at hindi makapaniwalang napatingin sa mga nagkalat na pagkain. Mabilis akong naglakad palapit sa pinto para sana lumabas na, pero pagkahawak ko pa lang ng doorknob ay agad akong napahinto nang biglang nagsalita si Steven. Why, Alora, ginagawa ko naman lahat ng gusto mo, anong magagawa ko? Hindi ako marunong magluto, kaya nga nagpapatulong ako kay Mirasol para matuto. At nang sa ganon ay may pagluto kita ng mga paborito mong pagkain, gusto ko paggising mo sa umaga ay may nakahanda ng pagkain sa mesa, gusto kong maging mabuting asawa sa'yo. But why? Bakit ka ganyan sakin? Ginagawa ko naman lahat para magustuhan mo, pero heto't nagagalit ka nang walang dahilan, sigaw ni Steven. Sa lakas ng kanyang boses ay talagang yumiko sa loob ng opisina. Napahigpit ang hawak ko sa doorknob at napabuga sa hangin bago lumingon. Agad na nagtama ang paningin namin ni Steven, makikita ang galit at hinanakit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nagagalit ako dahil sa dami ng malalapitan mo para magpaturo ay kay Mirasol pa. Nilalandi ka na hindi mo pa alam, yun sana ang gusto kong isiga pabalik sa kanya. Pero iba ang lumabas sa bibig ko. I'm mad because I hate you. I hate you so much. Sigaw ko, huli na para bawiin. Kitang-kita ko ang kanyang mga mata na naging pula, ang sakit ay bumalatay dito. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sakin at kunwari ay pinulot ang mga nagkalat na folder, hindi na siya nakasagot. Pilit niyang tinatago ang mga pamatak na luha, umiyak siya, alam ko na, nakita ko na. Nanghihina akong lumabas ng kanyang opisina, parang kinain ako ng aking konsensya. Am I too much? Samubra ba ako? Pero naiinis lang naman ako dahil sa Mirasol na yun, dapat sana sa iba na lang siya magpaturo kaysa sa babaeng yun, nilalandi na siya hindi niya pa alam. Pagkapasok ko sa loob ng kotse ay agad kong hinagilap ang cellphone ko at tinawagan ang number ni Tita Corazon, ang mother ni Steven. Hello, Alora, napatawag ka? Malambing na sagot ng kabilang linya. Tita, marunong po ba kayong magluto? Pabulong kong tanong at napakagat sa gilid ng ang aking lobby. Oo naman, syempre marunong, natatawang sagot ni Tita Corazon. Bakit, magpapaturo ka ba sakin kung paano magluto? Gusto mong ipagluto si Steven? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Parang ganun na nga po, tita. Pero sana huwag niyo munang ipaalam kay Steven ang tungkol dito. Kailangan ko bang gawin ito? Rinig ko ang pagtili ni Tita Corazon sa kabilang linya na para bang tuwang-tuwa sa sinabi ko. Oh my God, my daughter, I'm so glad to hear that. Sige, pumunta ka na ngayon dito sa bahay, ituturo ko sa iyo lahat kung paano lutuin ang mga paboritong pagkain ng anak ko. Sige po, tita, nanghihina kong ibinaba ang cellphone at napasandal sa upuan ng kotse, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito. I don't like cooking food for someone. Sa tanang buhay ko ay hindi ko pa nagawa ang magluto para sa isang tao, pero ngayon parang mapapasubo ako. Steven, nakakainis ka.